Narito na naman po ang inyong simpleng Pinoy na si Domski Domingo. Nandito naman tayo para puntahan itong Minor Basilica and Cathedral of the Immaculate Conception in Malolos o mas kilala sa tawag na Malolos Cathedral. Yan. Kung mapapansin nyo, napakaganda niyang kanyang architectural style. Ito po ay neoclassical architecture, kaya naman napakaganda talaga. Ito po ay binuksan noong 1673. May capacity to na halos 2,000 katao. Pero ito po ay tinayo noong 1580 pa. So ito po ang Archdiocese ngayon ng Malolos. Kung mapapansin nyo, napakarami pong historical landmark dito sa Malolos Cathedral. Yan. So mamaya po makikita nyo yung kanilang napakagandang Jubilee Door. So ayan po, may translation po yan. Yan, Republika Pilipina. Yan po. Yan po ang Katedral ng Malolos. At ito po ang sinasabi ko na kanilang Jubilee Door. Mamaya mas makikita nyo pa ito ng mas malapitan. Yan po. Sa Jubilee Door, pininiwalaan po na mga pilgrimage na dapat po tayo ay kumatok dito ng 3 beses upang tayo po ay makaramdam ng pagpapala. Yan po. So yan naman po ang loob ng Malolos Cathedral. Kung napapansin nyo, napakaganda po talaga ng kanyang itsura. At saka ito po yung isang bagay na napansin ko sa mga simbahan na napasok ko po sa Malolos o sa Bulacan. Napakaganda po talaga ng kanilang mga Jubilee Door. Kung mapapansin niyo po, itong isang to, no, napaka-meaningful po. Oo, napaka-meaningful. Wala lang po ako mapagtanungan nung panahon na to para malaman ko sana kung ano ang sinisimbolo ng bawat isa na nandito. Kasi lahat po ng kanilang door dito, malalaki po talaga, nagawa sa solid na kahoy. At lahat po ay may ukit na katulad nito. So, mamaya po, no, yung kabilang side niyan, ganun din. Napakahusay po talaga ng pagkakagawa. Ayan. So, napakataas po niyan. No, siguro po kung tatansyahin ko, baka po mahigit po siguro sa 15 feet ang taas niyan. Kasi talaga napakataas po at napakalaki po ng kanilang Jubilee Door. At dito po sa loob, kung mapapansin nyo, baka rin pong hindi na ho pamilyar, lalong-lalo na ho yung mga millennials o yung mga Gen Z natin o yung Alpha, hindi po sila pamilyar doon po sa pulpito na tinatawag. Ano po? So ano nga ba itong pulpito? Yan. Ituturo ko po sa inyo kung ano ang pulpito. Kasi halos lahat po ng simbahan sa Bulacan na napuntahan ko, yun po talaga yung napapansin ko. Halos lahat sila ay mayroon pa rin pong pulpito. Kasi sa ibang simbahan po wala na. Ayan po yung pulpito. Yan, yung nakahang po na yan. So ano ho ba ang ginagawa sa pulpito? May nakakaalam ba? May nakakaalala pa ba? Yan. Sige, sasabihin ko na rin ito inyo. Ito pong pulpito, no, yan po. Diyan po pumupunta yung pare kapag ka po sila ay nag-homilya na o during homily. Yung pong sermon, no po yung tinatawag natin. Kapag ka po yung pare ay nagsisermon, diyan po siya nakapwesto sa pulpito. So, aakit po siya dyan para po tanaw na tanaw niya ang mga parishioner habang siya po ay nagbibigay ng homilya. Ayun ho, di ba? Napakaganda po talagang hahanga kayo. Kaya sana mapuntahan nyo siya in person para mas lalo kayong humanga sa kanyang architectural design.
Napakahusay po talaga ng pagkakagawa. Pati po ng kanilang altar ay napakaayos po. Nakatakip po yung mga santo kasi nung pumunta po ako dito ay Huwebes Santo o Monday, Thursday. Ayan po. Yan po yung close-up ng kanilang pulpito. Napakahusay po din ng mga lilok dyan, napakaganda. At yun naman po sa taas, nandun po yung kanilang choir. So kapag may misa, dyan po nakapwesto yung choir. So talaga pong madidinig ng lahat yung tinig. No po? Yan po yung nasa left side po yan ng katedral. Yan po. Nasa left side po yan, magkakasama. So, pwede po tayo manalangin dito, magtulos ng kandila. Yan. Halos itong part po na ito ay gawa sa kahoy. Kaya po talagang napakaganda. Kaya sana po no, makabisita po kayo sa Malolos Cathedral. So muli po, ito po ang inyong Simpleng Pinoy, Domsky Domingo. Pa-follow na rin po ako and pa-subscribe. Thank you!